Habang mahimbing pa ang tulog ng marami, abala na sa bahay ni na Alvin sa Navotas. Naghahanda na siya, ang tatay niyang si Mang Orlando at anak na si AJ para pumalaot. Ang asawa naman ni Alvin na si Jennifer, binabalot ang mixed seafoods na binibenta niya sa mga restaurant at online seller. Bago kasi pumalaot, si Alvin pa ang magkakahon nito. Si AJ naman ang magkakarga para sa delivery. Di pwedeng makalimutan ng galon ng gas. Nagre-reserba na siya para mas mura pa. Halos magdoble na kasi ngayon ang tinaas ng presyo nito. So ano, tumataas po ba kada araw o Kada araw. Tapos pinaparte namin, napupunta pa sa gasolina. Wala nang extra bale, Wala na. wala na kayong naaano na extra. Kami hindi kami nagbabaon ng pagkain. Wala na kayong baon. Hindi kami nagbabaon. Tubig. Nang paliwanag na, tsaka na kami lumabas. Hile-hilera ang mga bangka sa Pampang. Marami raw ang di na muna pumapalaot habang mataas ang presyo ng gasolina. Bago pa ba ng krisis sa langis, may ilan, apektado na rin ang hanap buhay dahil sa demolisyon sa barangay nila. Kasama kasi ang mga tahungan sa sinira para sa Manila Bay Reclamation Project. Ito tayo. Kapit na lang. Pasikat pa lang ang araw nang lumarga kami. Kalmado ang dagat. May nakita kaming dredging vessel o yung naghuhukay para sa reclamation. Mayroon ding malalaking barkong pang-commercial fishing. Inabot ng 40 minuto ang aming biyahe. Nandito na tayo ngayon sa may bahagi ng dagat sa Bulacan. Pero alam niyo ba, ito palang ating Philippine Sea ang pinakamalawak at pinakamalaki na karagatan sa buong mundo in terms of area, no, na nasasakupan. Nasa mahigit 5.7 million square kilometers pala yung sakop nito. Kaya isipin nyo na lang kung gaano karami yung ating yamang dagat. Yay, angat! Yay, angat! Dito na sinimula ni na Alvin ang pag-aarya ng pante o lambat. Okay, ano po yung ginagawa natin, kuya? Naglalatag tayo ng lambat. Oo, Maarya. oo. Ibig sabihin, para itong sakop na to, Oo, yun baka sakop may natin. isda. Oo, pangharang natin na isda yan. Ang layo na, nandun tayo galing yung sa barge na yon. Doon tayo. Meron Oo. pa, mahaba pa yan. Mahaba pa yung lambat nyo. Oo, ayan pa, mahaba na. Eto naman, anong ilalagay ni tatay? Boya naman yan. Yan ang siya magaling ng boya. Okay, Yan. okay. Para mamarkahan Makita yung... natin, hindi tayo maligaw. Pagkalatag ng buong lambat, tsaka naman gumamit ng panimbog para mabulabog ang mga isda. Ayun, nagtatalo na! Ayan na, nagtatalo na yung mga isda. Habang umaarya, nakipagkwentuhan na muna ako kila tatay. Gusto ko lang po malaman kayo, tay, kailan kayo nagsimula maging mangingisda bata? Ako, matagal na ako. 7 taon pa lang ako. So yung tatay nyo mangingisda din po. Talaga. Tapos Dati. tinuro nyo kay Kuya Alvin. Oo, siya naman. Oo. Kailangan kasi mga tamad mo sa pag-aaral eh. Kumikita naman konti-konti. Noong mga araw na kasi mura pa yung mga bilihin. Mm. Ngayon, tindi na ng halaga. Oo. Tapos si Tatay Alvin, kayo, tay, kuya, ano kayo? Ilang taong kayo? Ako, matagal Elementary lang ako. Oo. Naghahanap buhay na rin ako sa dagat. Buhat nung naano ko ng dagat, di na rin nakapag-aaral. Oo. Dahil maganda kita sa dagat eh. Oo, pero kumpara dati sa ngayon, lumiit na yung kita. Lumiit na, wala na. Oo. Tsaka sa hirap, mahirap na talaga. Hindi ka mukha nun ng dagat, talaga maganda magbigay. Pero yung naka-epekto sa inyo, yung may mga construction na po dito. Mm. Oo. Lalo na yan. Oo. Anong epekto? Lumabo yung tubig? Lumabo yung tubig. Oo. Nawala isda, hindi malaman saan napunta. Wala na alis yung tahongan dyan. Wala na. Ang namin. Wala na. Kasi nga Kinabubuhay tinanggal na. din yung tahungan dahil dun sa gagawin na construction. Kung may taungan, dahil pinamamahayan ng isda yun, pinangingitlugan. Tapos ngayon, dagdag pa na problema nyo ngayon na lumalayo na nga kayo, mahal pa yung gasolina. Gasolina. Oo. Imbis na yung binambibili namin ng gasolina,
imbis na parte na lang namin, Oo. naidadagdag namin sa pambili ng gasolina. Malilibre ka nga ng ulam, wala kang pambibili ng bigas. Kakapon na Malakaya yan. Oo. Ang huli, 1.3. Oo. Ang gasolina, 800. Ano ang matitira nun? Oo. Eh, baon Ayun. niya ni may kuwan pa ata ang baon niya, hapon. Ano mapaparting yan? So, anong mga diskarte nyo ngayon? Paano, mas maaga pa pala? O paano diskarte? Paano- Aga kami lalaot, magsasagad na kami. Oo. Ngayon, kukurbirahin na natin. Oo. Isasampa na natin. Hindi na lang, may isda. Titignan natin Titignan kung ko may nakati na. isda. Oo. Sana nga meron. Dahil Sana talunan meron. eh. Kanina sabi mo, ang dami. Ito, ayan na oh. Ang dami Oh, tumatalon ayan na, ito na. eh. Oh. Ayun na. Wait, Samang tubig. saan? Meron na? Patay ka doon. Ay, patay. Patay na siya. Ito na, Pwede bang pangalawa, ano? ito na. Oh, ayan. Ilan? Ayun. Second. Buhay ba yan? Boy. Dalang. Ito nga. Nadalang? Oo. Dadalawang piraas pa lang. Hindi nga makakabuhay yung pamilya. Ito, nakaka-excite naman. Hindi naman natin malaman kung marami. Oo, Pero diba? nakakapanyo. Pero baka mamaya sumabit lang. Tamo, ang ganda ng talunan natin. Pero wala ganong isda. Ano, pero baka matinik. Ay, hindi naman Hindi. pala siya masyadong Hindi. mabigat. Wala. Eto. Oh, wait, Tama ba wait. hinahawakan Jay, ko sumabit. dito? Tay? Tama ba dito? Ay, sumabit. Meron ba? Ayan. Ayun, ay, ayun. Ano isda to, Tay? Kabase. Kabasing... Baka makawala. Hindi. Hindi. Pabayaan siya makawala, wala problema ron. Eh, paano tinatanggal? Isusot mo dun Ayan, sa ayan, ano? ayan. Ulo, Ayan. Yung ulo, tanggalin sabit. Ay, gumagalaw pa siya eh. Yan. Ayan. Yan, Yan, yan. Gumagalaw siya. Baka makawala. Hindi. Ah, pipigayin ko yung ulo? Oo, yan, ilay mo. Hugot. Yan. Ayun, okay, huhugutin. Ayun, eh, gumagalaw pa siya. Ayan. Sige. So mga ilang oras tong ganitong lambat? Ang lawak nung lambat eh, no? Sandali lang naman. Basta daling kubrahin. So nakailan na tayo? Nakailang minuto na tayo? Malapit na tayo. Ayan ang boya. Ayan na, tanaw na. Naubos na ba yung lambat? Hindi pa. Ba't wala tayong nakukuha tayo? Ayan, ang dami na. Ah, ayan na, doon sa kabila. doon nga. Sige. Ayun. Diyan ka mananggal. Ako, bibira nito. Dapat nagsapling kayo ng Ito, plastic. malaki. Hindi, okay lang po. Marurumi ang Ito, malaki ito. Tanggalin nyo. Asan? Ay, ayan, laki! Yan. Uy, baka makawala. Hawakan mo buti. Teka, baka makawala. Sarap para ba ng islang yan. Ay, hawakan sa ulo. Yan. Kahit sa katawan. Yan. Ayan, ang laki! Ano isa to? Banak. Banak. Masarap po ba yan? Sarap yan. O, di ba? Sanay na ako. Gusto niyo, iuwi niyo. Marunong na ako. Mahigit 1 oras kaming umarya pero wala pa sa kalahating balde ang huli. Kaya nagdesisyon na sina Alvin na lumayo pa para naman manghuli ng alamang. Sa bahaging ito may mga baklad na nakatayo. Pag-aari raw yan ng isang pribadong fishing company. Nagpaalam pa sina Alvin para makapanghuli dito. Ah, nagbabayad din sila. Tapos Oo. pinatayuan lang nila nitong Pinatayuan lang bakla. nila. Ah, okay. Pero Compressor fishing ang gagawin ni Alvin. Gagamit ng hose na nakakonekta sa isang air compressor para makahinga siya sa ilalim ng tubig. Pinagbabawal na ang paggamit nito sa ilang lugar dahil delikado ito sa kalusugan ng mangingisda at nakasisira rin sa yamang dagat. Pero ito na kasi ang nakagista ni na Alvin at ng marami pang maliliit na mangingisda sa Navotas. Improvised rin ang gamit niyang fins at goggles. Sumisid si Alvin sa may lalim na 6 hanggang 8 metro. May dala siyang nakabukang net para pumasok dito ang mga maliliit na hipon. Iikot lang siya ng iikot sa tubig habang may alamang. Konti. Oo. Sobrang nipis ng alamang. Di makakabuhay ng pamilya. Yung isang babakong yun, dapat yun, nasa kulis ang banyera na yun. Ah, ganun? Oo. Eh wala, sobrang nipis. Ba't po kaya ganun? Wala. Mas pangit ang tubig sa ilalim eh. Ayan, may pang ano na tayo, tortang alamang. Ano tay? Alamang. Oo. Yan, ganda oh. Buhay na buhay oh. Oo. Press na press.
Dahil nga kasama ang aming team, nagdesisyon na muna sina Alvin na bumalik. Karaniwan, inaabot raw sila ng di bababa sa 4 na oras o magdamagan pa nga kada palaot. Pero ako, wala pang 3 oras na nakasama sa pamamalakaya, naisip ko, ang hirap palang maging mangingisda. Bukod sa delikado, halimbawa yun ngang compressor fishing o biglang paglakas ng alon, ang tagal mo ring expose sa araw. Napakainit, masakit sa balat. Minsan, nakakahilo rin ng alon. Pero sila Tatay Orlando, Alvin at AJ, di alintana ang lahat ng yan para may pangsuporta sa pamilya. Pagbalik, agad na ring nilinis ni Alvin ang mga huling isda. Magkano na yan pag ganyan? Mura lang yan. Oo. 100 kilo. So, ilang kilo yan? Mga 4 na kilo siguro to. Pag ganito kakonti ang huli, nilalako na lang daw nila ang isda sa may lugar nila. Di na sila bumabiyahe papuntang Navotas Fishport para doon magbenta. Dagdag gastos pa kasi sa pamasahe at porsyento ng mga reseller doon. Etong alamang, anong ginagawa nyo dyan? Binabagoong namin. Oo. Tapos ginagawa ko, pag nabagoong na, linuluto ko, tapos binibenta ko siya ng Oo. battle na gano'n. Ikaw na rin gumagawa nun. Okay. Talagang kayo, pamilya kayo ng no? Talagang tulong-tulong na Kailangan. Oo. Pero kamusta po yun na nga, yung pinag-usapan natin kanina, ang mahal ng gasolina. Kamusta po ang kita nyo ngayon ng pamilya? Wala, manipis po, masyadong bagay kasi yung dating napupuntahan nila na nakakahuli kami, hindi na sila makarating doon kasi hindi naabot yung panggastos. Dati kasi yung halagang 600, malayo na nararating nila. Okay na rin kaysa makabili bigas. Oo. Pa isa-isa na kaya hindi pa pwedeng isa lang maghanap buhay sa amin. Nag-aaral yung anak ko. Tulong-tulong kami. Kagaya ngayon, wala. Panggasolina, lugi pa. Oo. Bago maging pera to, kailangan bagoong. Gawin mo muna bagoong. Oo, ilang araw pa. po. Oo. Tay, tikman natin yung isda. Yung hinuli natin. Yes, very proud. Wow, fresh. Kuha ka yan. Yan. Masarap. Kanin na lang kulang. Ang fulfilling, kala mo naman ako yung nangisda talaga no? Ang Kasama ka fulfilling naman pag kinain mo yung yung huli mo. Yes. Nasa 400 pesos lang ang halaga ng isdang huli namin. Ang alamang naman, wala pang 1/4 ng banyera, kaya nasa may 200 to 250 pesos lang yan. Tansya ni Alvin, nasa 600 pesos ang naubos naming gas, na dati ay nasa 300 pesos lang para sa ganong distansya. Suma total, break-even lang sina Alvin ngayon o halos walang kinita. Buti at may backup na negosyo si Jennifer, pagbebenta ng bagoong at mixed seafoods. Pero yung seafoods pala ay galing pa ng Bulacan at Cavite. Ang anak nilang si Jay, ramdam na raw ang pagtumal ng kita ng pamilya sa pamamalakaya. Kaya kahit huli, nag-aral siya. First year college siya ngayon sa kursong Forensic Science. Kaso, naisip-isip ko nung medyo nagkakaedad na ako, may edad ako 22. Sabi ko hindi ako pwede mag-rely lang sa dagat. Kasi pag nag-rely lang ako sa dagat, di naman laging meron. Kailangan ko ng stable job. Kasi balang araw magkakapamilya din ako ng sarili ko. Pagka sa dagat lang din ako mag-rely, ayos naman. Kaso hindi kayang bumuhay siguro kung Hindi sapat. Oo. So ngayon minsan sumasama ka para saan? pambaon. Pambaon. Oo. Nakakakuha ka pa ba sa panahon ngayon ng pambaon? Minsan, ma'am. Oo, mga magkano minsan? Minsan, 350. Oo. 500, malaki na yan. Kung sakaling magkaroon ka ng anak, gusto mo ba silang matutunan na paano magdaragat? Siguro gusto ko lang makita nila pero hindi gustong matutunan. Kaya nga siguro ako pinipilit mag-aral para sa kanila, hindi na nila abutin yung inaabot namin dito. Sa pag-aaral nga ng international org na Oceana, nasa 2,500 hanggang 7,000 pesos lang kada buwan ang average na kita ng isang mangingisda. Kaya halos 15% ng mahigit 2.5 million na mangingisda at kanilang mga pamilya, labis na naghihirap at may tuturing na food poor ang nakikitang dahilan ng Oceana, ang pagkonti ng huli sa dagat o capture fisheries na maituturing na nga raw isang national food security emergency.
Una ng Oceana, mahina raw kasi ang gobyerno sa pagpapatupad ng Fisheries Code at iba pang batas para mas maging stable ang industriya at maprotektahan ng mga mangingisda at ating karagatan. Nakakaalarma na sa pag-aaral ng Oceana, tinuturing ng dying industry ang pamamalakaya dahil nasa average na edad na 49 to 52 na ang mga mangingisda ngayon. Wala nang mga batang gustong mangisda. Kung kung bigyan kayo ng pagkakataon na, yan na nga, yung sinasabi ko sa inyo, yung sa mga mas batang henerasyon, mag-aral na lang. Mag-aral na lang. Oo, Oo. dapat mag-aral. Huwag na nilang pangarapin ng dagat. Pangarap dagat, wala nangyayari Wala. sa buhay nila rito. Sa amin matatanda, okay kami. Pero sa mga kabataang sumisibol ngayon, kailangan may pinag-aralan ka. Paano kung walang mangingisda? Di wala na rin Hindi, makakain. hindi pa naman kami Kaya nyo pa. Basta't kaya pa namin, mangingisda kami para sa mga anak namin. Diba? Yan ang ibubuhay nila Baka daw, Kaya pag napag-aaral sila ng ayos, sige, bitawan na namin sila. Oo. Alam na nila gagawin nila. Pero paano nga kaya kung tuluyang mawala ang mga mangingisda? Silang nagtatrabaho para matiyak na mayroon tayong makakait, sila pa ang gutom at naghihirap. Sila pa ang tila nalimutan at laging huli pagdating sa tulong at atensyon mula sa mga kinauukulan. Ruth Cabal, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.